and a pile of thousands of human bones. So apparently the 10 Creepiest Ancient Tombs. Welcome to Arvin Polo TV. Ang history ay punong-puno ng mga kamangha-manghang kwento na puno ng misteryo, lalo na sa mga architectural at archaeological discovery noong unang panahon. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, matatagpuan ang mga ancient tombs na hindi lamang nagbibigay ng pananaw sa mga ritual at paniniwala ng sinaunang tao, kundi minsan ay nagbibigay din ng kakaibang kilabot. Kung kaya't sa video na ito, ating malalaman kung paano ang tamang pagbibigay pugay sa kanilang mga ninuno at ang kani-kanilang ritual na isinasagawa para rito. Kaya naman ating tutuklasin ang 10 creepiest ancient tombs sa buong mundo. Kaya tara simulan na natin. Number 1, the Tomb of the Gorgon in Turkey. Ang The Tomb of the Gorgon na matatagpuan malapit sa first city ng Alabanda sa rehiyon ng Aydın sa western Turkey ay isang natatanging archaeological place na fini-feature ang malalim na connection sa Greek mythology. Ito ay kilala rin bilang Gorgon Medusa Tomb. Ang tomb na ito ay natuklasan ng mga archaeologists noong mid-20th century at naging center of interests dahil sa detailed description na naglalarawan kay Medusa, isa sa mga pinakasikat na nilalang sa Greek mythology. Samantala si Medusa, nakilala sa kanyang buhok na mga ahas at ang kakayahang gawing bato ang sinumang tumingin sa kanyang mga mata, ay isinasaad sa tomb na ito bilang isang apotropaic symbol na naglalayong protektahan ng libingan mula sa masasamang espiritu. Ang tomb na ito, na inukit sa marble, ay nagpapakita ng mataas na level of craftsmanship ng sinaunang mga artista, na may detalyadong pag-uukit na naglalarawan sa malupit na anyo ni Medusa. Ang architecture ng tomb na ito ay isang halimbawa ng Greco-Roman arts na pinagsasama ang lokal na impluensya at mga tema ng mitolohiya. Bukod sa pagiging isang artwork, ang imahe ni Medusa sa tomb na ito ay nagsilbing simbolo ng proteksyon, isang mahalagang aspeto sa paniniwala ng mga sinaunang Griego at Romano. At sa kabila ng lumipas na mga siglo, ang tomb na ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga researcher at tourists na pumupunta sa lugar upang masaksihan ang kagandahan at kahulugan ng ancient arts at upang mas maunawaan ang malalim na connection ng mythology sa culture at religion ng panahong iyon. Ang Tomb of the Gorgon ay hindi lamang isang archaeological treasury, kundi isang simbolo ng malalim na history at mythology na nagpapatuloy na maging mahalaga sa pag-aaral ng Greco-Roman arts and beliefs. Samantala, ang lokasyon nito sa Turkey ay isang bansa na puno ng ancient history na nagdaragdag ng additional value na ginagawang isang mahalagang bahagi ng heritage ng mundo ang tomb na ito. Number 2, the Tomb of the Skeleton Lake in India. Ang The Tomb of the Skeleton Lake ay kilala rin bilang Roopkund Lake ay isang archaeological mystery ng lugar na matatagpuan sa mataas na bahagi ng Himalayas sa Uttarakhand, India. Sa taas na humigit kumulang 5,029 na metro. Ang lawang ito ay naging kilala dahil sa daan-daang kalansay na natagpuan sa paligid at ilalim nito na nagbigay daan sa maraming opinyon at theory tungkol sa kanilang pinagmulan. Ito ay natuklasan noong 1942 ng isang British Forest Ranger. Ang mga kalansay na ito ay unang inakalang mga labi ng mga sundalong Hapones mula sa World War II. Ngunit kalaunan ay natuklasang mas matanda pa ang mga ito na umabot sa 9th century. Ang mga kalansay ay mula sa iba't ibang grupo ng tao batay sa DNA analysis na nagpakita ng kombinasyon ng mga South Asian at Mediterranean o Caucasian na katangian. Kasama ng mga kalansay, natagpuan din ang mga kagamitan tulad ng sandalyas, singsing at sibat, at mga damit na nagpapakita ng natatanging arts at technology ng iba't ibang panahon. Isa sa mga pinaniniwalaang theory ay tungkol sa kanilang pagkamatay na dulot ng isang malakas na hailstorm base sa mga pinsalang natagpuan sa kanilang mga skulls na sumusuporta sa lokal na kwento na ang grupo ay mga pilgrim na naglakbay papunta sa isang banal na lugar ngunit namatay sa biglaang yelo. Ang permafrost at malamig na klima ng rehiyon ay nagpanatili sa mga kalansay at iba pang mga bagay na naging dahilan upang sila ay nanatiling buo sa loob ng ilang centuries. Sa kabila ng iba't ibang teorya, ang Roopkund Lake ay patuloy na isang misteryo na tinutuklasan ng mga archaeologists at scientists gamit ang makabagong teknolohiya tulad ng radiocarbon dating at DNA analysis. Samantala, ang lugar na ito ay itinuturing na sacred ng mga local communities
at hindi lamang isang lugar ng pag-aaral kundi isang bahagi rin ng ancient pilgrimage trail patungo sa Nanda Devi, isa sa mga holy mountain sa India. Ngunit hanggang ngayon, ang Skeleton Lake ay nananatiling isang sentro ng interes at misteryo na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang mga tao, kanilang kultura at mga trahedyang sinapit sa kabundukan ng Himalayas. Number 3. The Catacombs of Paris. Ang Catacombs of Paris o Les Catacombes de Paris ay isang complex network sa mga ilalim ng lupa na tunnel at kwarto sa ilalim ng lungsod na nagsisilbing final destination ng tinatayang 6 million Parisians. Ang pinagmula ng mga catacombs ay nag-ugat noong panahon ng mga Roman na ang mga limestone quarries ay nagsilbing pinagmula ng mga materyales para sa pagtatayo ng maraming gusali sa Paris. Noong late 18th century, sa gitna ng krisis sa public health dahil sa labis na siksikan ng mga sementeryo, napagpasyahan ng mga autoridad na ilipat ang katawan ng mga namatay sa mga dating minahan sa ilalim ng lungsod na nagbigay buhay sa catacombs bilang isang malaking oswari. Simula noong 1786, ang mga buto mula sa mga sementeryo, partikular mula sa Les Innocents, ay inilagay sa mga catacombs na maingat na inayos sa pattern na magaganda ngunit nagdudulot ng kakaibang takot. Ngayon, ang catacombs ay isang sikat na destinasyon ng turista kung saan ang mga bisita ay nakakaranas ng kakaibang kasaysayan ng Paris habang tinutuklas ang mga intricately arranged na mga buto at kalansay. Ang maingat na pag-aayos ng mga labi ay hindi lamang simbolo ng respeto sa mga yumaong Parisians, kundi pati na rin ang reflection sa mortality ng tao. Samantala, ang catacombs ay naging inspirasyon sa mga manunulat, artista at filmmaker at lumitaw sa iba't ibang mga akdang pampanitikan, pelikula at sining. Gayunpaman, ang mga catacombs ay nahaharap sa mga hamon sa pag-iingat dahil sa epekto ng panahon, polusyon at ang patuloy na daloy ng mga turista. Ang mga autoridad ng Paris ay patuloy na nagsisikap na mapanatili ang structures at ang mga relic upang matiyak ang kanilang kaligtasan para sa mga susunod na generation, habang isinasaalang-alang din ang mga legal at ethical aspects ng site, lalo na sa paggalang sa mga yumaong tao. Ang Catacombs of Paris ay higit pa sa isang kakaibang attraction at ito ay isang sacred place na nagpapakita ng masalimuot na relasyon ng tao sa kamatayan at history, na patuloy na nagbibigay inspirasyon at nag-aalok ng mga mahalagang aral tungkol sa mortality at ang kahalagahan ng pag-alala sa nakaraan. Number 4. The Tomb of the Headless Vikings in England. Ang The Tomb of the Headless Vikings, na natagpuan sa Ridgeway Hill, malapit sa Weymouth, Dorset, England, ay isang natatanging archaeological discovery na naglalaman ng mga labi ng higit sa 50 Vikings na pinugutan ng ulo. Samantala natuklasan noong 2009 habang naghuhukay para sa pagpapalawak ng A354 Weymouth Relief Road, ang mass grave na ito ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng mga Viking sa England. Ang mga skeleton na karamihan ay mga malalakas at malulusog na kalalakihan mula sa northern region ng Scandinavia ay nagpakita ng mga sign ng malnutrisyon sa kanilang kabataan ngunit malinaw na mga skilled warrior. Samantala, ang isotopic analysis ng kanilang mga ngipin ay nagpapatunay na sila ay mga Viking at ang mga bakas ng damage sa kanilang mga bungo at buto ay nagpapahiwatig ng marahas na pagpugot ng ulo na maaaring isinagawa ng madalian at hindi professional. Ang presensya ng mga Viking sa England noong 9th and 10th century ay nagdulot ng malalaking conflict sa pagitan nila at ng mga Anglo-Saxon, at ang brutal na kapalaran ng mga kalalakihan sa tomb na ito ay maaaring resulta ng kanilang pagkakahuli at pagpugot ng ulo bilang parusa o babala sa iba pang mananakop. Gayunpaman, ang posibilidad na sila ay mga captives na pinatay bilang bahagi ng isang ritual o military action ay isa pang theory na nagbibigay konteksto sa madilim na kasaysayang ito. Ang archaeological importance ng libingang ito ay hindi lamang nag-aambag sa pag-unawa sa physical condition, malnutrition at paraan ng pagkamatay ng mga Viking, kundi pati na rin sa malalim na pag-aaral ng kanilang ugnayan sa local population. Gayunpaman, ang mga relic ay naging bahagi ng mga exhibit sa mga museo na nagpapakita ng kasaysayan ng mga Viking at ang kanilang pakikipagsapalaran sa ibang lupain. Ang Tomb of the Headless Vikings ay isang mahalagang alaala sa brutal na realidad ng mga conflict at misunderstanding sa pagitan ng mga Viking
at ng mga tao sa England na nagbibigay liwanag sa madilim at violent na aspect ng kanilang history. Number 5. The Tomb of the Cursed Pharaoh in Sudan. Ang The Tomb of the Cursed Pharaoh sa Sudan ay isang kahangahangang archaeological discovery na matatagpuan sa rehiyon ng Nubia, partikular sa Jebel Barkal, na isang sacred mountain na nagsilbing center ng ancient kingdom ng Kush. Ang libingan na ito ay kabilang sa isa sa mga pharaoh ng Kush, isang makapangyarihang kaharian sa South Egypt na nagkaroon ng deep understanding at conflicts sa mga ancient Egyptian. Samantala, kilala ang mga pharaoh ng Kush sa pag-establish ng 25th dynasty ng Egypt, na kilala rin bilang mga Black Pharaohs na naghari sa Egypt at nagpatayo ng kanilang mga pyramid sa Nubia. Ang mga pyramid ng Kush ay mas maliit at may mas steep na gilid kumpara sa mga pyramid ng Egypt. Ngunit naglalaman ang mga ito ng mayamang kayamanan, mga sacred inscription, at mga ritual scene mula sa buhay ng mga pharaoh. Ang term na Cursed Pharaoh ay nauugnay sa mga Legend of the Curse na pinaniniwala ang nagpoprotekta sa mga libingan mula sa mga magnanakaw at intruders. Samantala, ang mga alamat na ito ay nagbabala na ang sinumang magtangkang buksan o magnakaw mula sa libingan ng isang pharaoh ay makakaranas ng kamatayan o malaking kapahamakan. Bagamat walang concrete evidence ng mga sumpa sa mga libingan ng mga pharaoh ng Kush, ang takot at respeto sa mga sacred na lugar na ito ay nananatiling bahagi ng local tradition and mentality. Ang mga archaeological excavations sa Sudan, lalo na sa Jebel Barkal at iba pang bahagi ng Nubia, ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kultura, sining at relihiyon ng mga Kushites na nagpapakita ng malalim na koneksyon sa ancient Egypt. Ang mga discovery mula sa mga libingan na ito ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan ng ancient Nubia at ang kanilang papel bilang mga protector of tradition ng Egypt. Ang heritage ng mga pharaoh ng Kush ay nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Sudan at ng mas malawak na rehiyon ng Afrika. Ang mga libingan at pyramid na ito ay patuloy na nirerespeto at iniingatan. Kinikilala ang kanilang kahalagahan bilang simbolo ng kapangyarihan at impluwensya ng mga ancient leader ng Kush sa sinaunang mundo. Number 6. Osiris Shaft in Egypt. Ang Osiris Shaft, isang misteryosong underground complex na matatagpuan sa ilalim ng Giza Plateau malapit sa Great Pyramid ng Egypt, ay isa sa most wonderful discovery sa larangan ng archaeology. Natuklasan noong 1933 at mas malalim na inspection noong 1990s, ang Osiris Shaft ay binubuo ng 3 levels na nagpapaalala ng malalim na kaugnayan ng ancient Egyptian sa Diyos na si Osiris, ang Diyos ng underworld na muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Samantala, ang unang level ng shaft ay isang 30-meter deep vertical shaft na naglalaman ng isang kwarto na puno ng mga debris at unset na kagamitan. Samantalang ang pangalawang level ay nagfi-feature ng mga chamber at isang artificial na kanal na puno ng tubig na posibleng sumisimbolo sa ilog na naghihiwalay sa mundo ng mga buhay at ng mga patay. Ang ikatlong level naman na nasa pinakamalalim ay naglalaman ng isang malaking granite sarcophagus na napapalibutan ng 4 na pilar na tila isang representation ng libingan ni Osiris mismo. Bagaman walang laman ang sarcophagus, ang pagkakaroon nito, kasama ang mga pillars at tubig, ay nagpapahiwatig ng ritual rites ng lugar na ito na malamang na ginamit sa mga seremonyal na may kaugnayan sa Osiris o bilang isang symbolic grave ng Diyos. Bagaman ang Osiris Shaft ay isang important discovery na nagbibigay paliwanag sa mga paniniwala at ritual ng mga ancient Egyptian, lalo na ang kanilang devotio sa afterlife at sa kapangyarihan ni Osiris. Samantala, ang architecture ng shaft na puno ng symbolism at ritual meaning ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagpaplano at devotion sa relihiyon. Bagaman hindi ito bukas sa publiko, ang Osiris Shaft ay patuloy na sinusuri at pinapangalagaan ng mga archaeologists na naglalayong protektahan ang site laban sa mga pagbabago sa kapaligiran at epekto ng turismo. Ang Osiris Shaft ay hindi lamang isang archaeological treasure, kundi isang natatanging alaala sa relihiyon, kultura at kasaysayan ng ancient Egypt na nagbibigay inspirasyon at nag-o-offer ng malalim na perspective sa kanilang pananampalataya at pamumuhay. Number 7. Tomb of the Giants in Sardinia, Italy.
Ang Tomb of the Giants o Tombe dei Giganti ay mga sinaunang megalithic na libingan sa Sardinia, Italy na itinayo ng Nuragic Civilization noong Bronze Age sa pagitan ng 1800 at 1600 before Common Era. Ang mga libingang ito ay unique dahil sa kanilang napakalalaking sukat at kakaibang design kung saan ang mga bato ay maingat na inayos upang bumuo ng mahahabang rectangular o boat-shaped structure na umaabot mula 10 hanggang 30 meters ang haba. Samantala ang kanilang pangalan ay nagmula sa lokal na alamat na ito ay itinayo para sa mga higante, bagaman sa katotohanan, ang mga ito ay communal burial sites na naglalaman ng maraming katawan na inilibing ng magkakasama. Ang ganitong uri ng libingan ay nagpapahiwatig ng isang malalim na paniniwala ng mga ancient Sardinians sa isang communal afterlife kung saan ang mga yumao ay magkasamang naglalakbay sa kabilang buhay. Gayunpaman, ang bawat libingan ay may isang malaking vertikal na bato o stele sa harapan na nagsilbing pintuan patungo sa loob kung saan ang mga katawan ay inilalagay kasama ang mga alay tulad ng pagkain, inumin at mga alahas na pinaniniwala ang kinakailangan sa kanilang paglalakbay sa kabilang buhay. Ang loob ng mga libingan ay hinahati ng mga vertical na bato na nagsisilbing mga kwarto o espasyo para sa mga ililibing. Ang mga natagpuang artifact, kabilang ang pottery, bronze weapons at mga ornaments, ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pang-araw-araw na buhay, arts at religious behavior ng mga Nuragic people. Ang mga libingang ito ay hindi lamang mga pisikal na structures kundi mga sacred space na puno ng symbolism at religious meaning na nagpapakita ng malalim na paggalang ng komunidad sa kanilang mga ninuno. Ang mga alamat na nagsasabing ang mga ito ay itinayo para sa mga higante ay nagpapakita ng matagal ng pagkilala at paggalang ng mga locals sa mga monumentong ito. Sa kasalukuyan, ang Tomb of the Giants ay isa sa mga pangunahing attraction ng Sardinia na binibisita ng mga turista at archaeologists mula sa buong mundo na nais maranasan at pag-aralan ang natatanging kasaysayan at kultura ng isla. Ang patuloy na pangangalaga sa mga libingan ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang istruktura at kahalagahan na nagbibigay ng koneksyon sa malayong nakaraan ng Sardinia at sa mga sinaunang ritual at paniniwala ng mga tao noong panahon ng Nuragic Civilization. Number 8. St. Michan's Church Crypt in Ireland. Ang St. Michan's Church Crypt sa Dublin, Ireland ay isang natatanging destinasyon na nag-aalok ng isang kakaibang sulyap sa kasaysayan, kultura at religious behavior ng lungsod mula noong Middle Ages. Itinatag noong 1095 bilang isang Viking chapel at muling itinayo noong 17th century, ang simbahan ay nagtatago sa ilalim nito ng isang sikat na crypt na kilala sa mga naturally preserved mummies. Ang crypt na itinayo noong 17th century ay nagpapakita ng kakaibang proseso ng mummification kung saan ang kombinasyon ng high content of limestone at low humidity ay nagresulta sa mahusay na preservation ng mga katawan na ilan ay mula pa sa panahong medieval. Kabilang sa mga kilalang mummies ay ang The Crusader, isang lalaki na may kahanga-hangang taas na 6 feet na sinasabing isang sundalo mula sa mga crusade. Ang kanyang mga kamay na pinuputol at inilibing sa kakaibang posisyon ay nagsasuggest ng isang espesyal na pagkakakilanlan o rank. Bukod sa kanya, maraming iba pang mummies ang natagpuan, kabilang ang mga miyembro ng prominent family na Irish na nag-aalok ng important information tungkol sa libing at pamumuhay sa iba't ibang panahon. Ang crypt ay hindi lamang isang lugar ng libingan, kundi isang mahalagang bahagi ng lokal na kasaysayan at kultura ng Dublin. Ito ay naging inspirasyon sa mga writers, artista at filmmaker at patuloy na nagbibigay paliwanag sa mga funeral customs at mga paniniwala ng mga taga-Dublin. Sa kabila ng mga banta ng vandalism, tulad ng insidente noong 2019 na nagresulta sa pagkasira ng isa sa mga mummies, ang crypt ay nananatiling isang mahalagang yaman ng kasaysayan na patuloy na pinapangalagaan ng mga lokal na autoridad. Ang St. Michan's Church Crypt ay hindi lamang isang kakaibang attraction, kundi isang sacred space na nagbibigay ng malalim na pananaw sa nakaraan ng Ireland na nagsisilbing patunay sa malalim na kaugnayan ng lungsod sa kanyang makulay na kasaysayan at religious heritage. Number 9. The Tomb of the Sunken Skulls in Denmark.
Ang Tomb of the Sunken Skulls na natuklasan sa Alkenenge sa East Jutland, Denmark ay isang extraordinary archaeological site na nagbibigay ng important point of view sa mga custom of war at ritual ng mga tao sa Iron Age, particular sa pagitan ng 2 years before Common Era at first year in Common Era. Sa lugar na ito, natagpuan ang higit sa 80 skulls at iba pang mga buto ng tao. Karamihan ay may palatandaan ng trauma na nagpapahiwatig na ang mga ito ay biktima ng marahas na labanan o ritual sacrifices. Samantala, ang mga katawan ay natagpuan sa isang peat bog na may kakaibang kondisyon ng lupa na nag-preserve sa mga ito ng halos 2 millennium. Ang peat bog na may mataas na acidity at mababang oxygen levels ay nagbigay daan sa natural na mummification ng mga buto na nagpapahintulot sa mga archaeologists na pag-aralan ito ng maiigi. Gayunpaman, ang site ay itinuturing na isang ritual place of sacrifices kung saan ang mga skulls ng mga natalong mandirigma ay maaaring inialay sa mga Diyos o sa mga espiritu ng kalikasan bilang tanda ng tagumpay o paggalang. Ang ilang mga bungo ay natagpuan na sinadyang inilagay sa mga poste na nakabaon sa ilalim ng tubig, isang aspect na nagpapahiwatig ng isang complex ritual na paniniwala sa kapangyarihan ng mga yumaong mandirigma upang magdala ng proteksyon o tagumpay sa kanilang komunidad. Bukod sa mga bangkay ng tao, natagpuan din sa lugar ang mga armas tulad ng mga sword, spear at kutsilyo na nagpapakita ng ugnayan ng site sa digmaan. Samantala, ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kultura ng Iron Age Scandinavia, kung saan ang digmaan at relihiyon ay malalim na nakonektado sa kanilang lipunan. Ang Tomb of the Sunken Skulls ay isang natatanging halimbawa ng kung paano ang mga sinaunang tao ay nag-uugnay sa mga ritual of war sa kanilang pananampalataya at paniniwala na ipinapakita sa pamamagitan ng mga ritual sacrifices ng mga bungo at armas. Sa kasalukuyan, ang patuloy na pag-aaral sa site na ito gamit ang mga modernong teknolohiya tulad ng DNA analysis at isotopic testing ay naglalayong magbigay pa ng mas malalim na pag-unawa sa pinagmulan at pamumuhay ng mga tao sa Iron Age, na patuloy na nagbibigay liwanag sa mga misteryo ng kanilang kasaysayan at kaugalian. Number 10. Tomb KV55 in Egypt. Ang Tomb KV55 sa Valley of the Kings sa Egypt ay isa sa mga pinakamisteryosong libingan na naglalaman ng mga bangkay at artifact na malalim na nauugnay sa kontrobersyal na Amarna period ng 18th Dynasty. Natuklasan noong 1907 ng expedition na pinamunuan ni Edward R. Ayrton, ang libingan ay nagpapakita ng isang kakaibang koleksyon ng mga funerary objects at isang mummy na naging sentro ng mga pag-aaral at kontrobersya. Ang KV55 ay isang maliit na libingan na may simpleng disenyo, isang solong silid na nagsilbing pangunahing burial chamber at naglalaman ng mga inscription na nauugnay kay Queen Tiye, ina ni Akhenaten, at iba pang mga kilalang figura ng Amarna. Gayunpaman, ang pinakamahalagang tuklas ay ang mummy, na orihinal na inakalang si Akhenaten, ngunit ang iba't ibang testing, kabilang ang DNA testing, ay nagdulot ng iba't ibang interpretasyon, kasama na ang posibilidad na ang mummy ay si Smenkhkare o isa pang miyembro ng kanyang pamilya. Samantala, ang katawan ay nasa pagitan ng 20 hanggang 25 years old sa oras ng kamatayan at may mga palatandaan ng pagkasira dahil sa hindi tamang kondisyon ng pagkakalibing. At ang kabaong nito ay nagkaroon ng mga inscription na binura at binago na nagpapahiwatig ng mga pagbabago sa pagkakakilanlan ng namatay. Ang KV55 ay nag-aalok ng mahalagang mga pananaw sa mga panlipunan, relihiyoso at pampulitikang pagbabago noong huling bahagi ng 18th Dynasty, partikular na ang radical changes ni Akhenaten mula sa tradisyonal na polytheism patungo sa monotheism na pagsamba kay Aten. Ang mga natuklasan sa libingan ay nagpapakita kung paano tinanggap at nilabanan ng mga sumunod na leader ang mga reformang ito na nag-iwan ng malalim na epekto sa kasaysayan ng Egypt. Sa kabila ng patuloy na debate tungkol sa pagkakakilanlan ng mummy, ang KV55 ay nananatiling isang mahalagang alaala sa pag-unawa sa isa sa mga pinaka-kontrobersyal na panahon sa kasaysayan ng Ancient Egypt na patuloy na pinag-aaralan gamit ang makabagong teknolohiya tulad ng DNA analysis upang mas malinaw na maunawaan ang papel ng namatay sa kasaysayan ng bansa. Ang mga tombs na ito
ay nagsisilbing paalala na ang kasaysayan ay puno ng mga misteryo na hanggang ngayon ay nagdadala ng kilabot sa ating mga isipan. Bagamat maaaring ipaliwanag ang ilan sa mga ito bilang simpleng alamat o sinaunang paniniwala, hindi maikakaila na ang mga kwento ng mga ancient tombs ay nagpapaalala sa atin ng malalim na koneksyon ng tao sa mga hindi nakikitang puwersa ng kalikasan at espiritu. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod nating kwento ng kababalaghan at kasaysayan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, ito ang Arvin Polo TV.